Muli po nating pag-aaralan kung papaano po nakakapagpagawa ng mga kapilya si Manalo sa bansang Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Dito marami pong humahanga at dito rin marami siyang nakukumbinsing mga tao para umanib sa kanya. Kung nasusubaybayan po ninyo ako sa aking pagtuturo, si Manalo, lumikha siya ng aral. Ang tinutukoy ko pong Manalo ay si Perang G. Manalo, yung ama ni Eduardo Manalo. Kasi po yung mga tumiwalag noong 2016 na kumakampi kay Angel Manalo, ipinakikilala nila na natupad yung Isaias 24:15-16 ay sa panahon ni Eduardo Manalo. Ako patutunayan ko po sa panahon po ni Perang G. Manalo. Si Perang G. Manalo lumikha po ng aral na ipinakikilala niya sa kanyang mga kaanib o miyembro, lalo na sa mga ministro. Ito po yung tinatawag nilang hahing pasasalamat na pera. Kaya ito pong nilikhang aral na ito, nagkaroon po siya ng mga kapilya. Hindi lamang po sa Pilipinas, sa iba't ibang lugar o iba't ibang bansa. Kaya ipinagmamalaki po ng mga kaanib, kahit saan bansa meron na silang mga kapilya. Dahil nagkaroon po siya ng aral na hahing pasasalamat na pera. Ang motibo, pinag-iipon niya sa loob ng 1 taon ng mga miyembro niya. Ang motibo, tipon sa construction. Kaya nakakapagpagawa po siya ng mga kapilya. Ito pong investment na ito o malaking investment na ito ay pabor po kay Manalo. Pero sa harap po ng Diyos, wala pong sikbi. Kaya ito po ang ating pag-aaralan kung bakit ang mga tao naghihirap. Si Manalo po kasi, gumagamit po siya ng awit 50-14. Dito niya pinupulot yung terminong ahim, pasasalamat. Hindi po pasasalamat lang, ahing pasasalamat. Babasahin ko po sa inyo, ano po yung terminong ahing? Ganito po ang ating mababasa. Kung minsan marami pong hindi nakakaintindi yung terminong ahing, kung ano po yun. Babasahin ko muna sa inyo, aklat po ng Mateo, Kapitulo 12, talatang 7, pakinggan po ninyo kung ano nakalagay dito. Datapat kong nalalaman ninyo kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi ahin. Ano po ang ibang termino ng ahin? Ganito po ang ating matutunghayan. Dito po sa ang Biblia, sa magandang balita Biblia po, ko rin babasahin. 12:7. Ngunit kung nalaman ninyo kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi handog. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala. Ang terminong ahin, sa ibang termino po nito, handog. Kaya ahing pasasalamat, handog pasasalamat. Ano po ang handog pasasalamat ng Iglesia ni Manalo? Pera. Pero mas maganda po babasahin natin ang awit 50-14 kung ano nakalagay roon. Ganito po ang ating matutunghayan. Pansinin po ninyo awit 50-14. Ganito po ang ating matutunghayan. Dito po namumulot ng termino ngahing pasasalamat si Manalo. Ihandog mo sa Diyos ang hahing pasasalamat
at tuparin mo ang iyong panata sa kataas-taasan. Dito po namumulot ng termino ngahing pasasalamat si Manalo. Sa awit 50:14. Ano po ang iyahing pasasalamat ng Iglesia ni Manalo? Pera. Kung titingnan natin at susuriin, ang binasa ko awit 50:14, babasahin ko lang ng 7:8. Kung sino ang inuutusan at kung ano ang ahing pasasalamat nila. Iyong dinggin, o aking bayan, ako'y magsasalita, o Israel. Ako'y magpapatutuo sa iyo. Ako'y Diyos, iyong Diyos. Hindi kita sasawayin dahil sa iyong mga hahin at ang iyong mga handog na susunugin ay laging nasa harap ko. Ano po yung ahing pasasalamat? Mga handog na susunugin. Mga hayop. At sino ang inuutusan? Ang bayang Israel. Alam naman po natin ang bayang Israel tumalikod sa harap ng Diyos. Kaya itong kautusan na ito na magahing pasasalamat na mga handog na susunugin ay hindi na po epektibo sa panahon Kristiyano. Bakit? Babasahin ko po sa inyo aklat po ng Lucas, Kapitulo 16, talatang 16, ganito po ang ating mga tutunghayan. Ang kautusan at ang mga propeta ay nananatili hanggang kay Juan. Mula nooy ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay ipinangangaral at ang bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit. Yung pong kautusan na magahing pasasalamat na mga handog na susunugin, mga hayop po yun, ay humahangga lang po kay Juan. Kaya sa panahong Kristiyano po, bawal na po yung magahing pasasalamat na mga handog na susunugin. Hindi na po epektibo. Ang ginawa po ni Manalo, pinulot lang yung terminong hahin, pasasalamat. Anong motibo niya? Pera. Alam niyo po, kung babasahin natin, ang Levitico Kapitulo 10, talatang 1 hanggang 2, nagawa ni Nadab at Abihu na naghahandog sila. Ngayon, yung handog nila, gumamit sila ng ibang apoy. Ang handog na susunugin, ang apoy na gagamitin, manggagaling po sa Diyos. Ano pong ginawa ni Nadab at Abihu? Kumuha sila ng ibang apoy. Kaya ang ginawa ng Diyos, pinatay sila. At ang ginamit, yung apoy na manggagaling sa langit. Bakit? Hindi po sila sumunod sa utos na ipinag-uutos. Alam niyo po, mahigpit po ang pagtupad, pagsunod sa mga utos ng Diyos. Kung babasahin natin sa 12:32 ng Deuteronomio, kung anong bagay ang iniutos ko sa iyo, siya mong isasagawa, huwag mong daragdagan ni babawasan. Nakikita natin dito yung pagmamalasakit. Alam niyo po, yung iba kasi, mas maganda babasahin ko po sa inyo ang Roma Kapitulo 10, talatang 2-3. Pansinin po ninyo kung anong nakalagay dito. Ganito ang ginagawa ng iba. Roma Kapitulo 10, talatang 2-3. Mapatutunayan kung sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Subalit mali ang kanilang batayan, sapagkat hindi nila nakilalang pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos at nagsikap silang magtayo ng sarili nilang pamamaraan sa halip na sundin ang pamamaraan ng Diyos. Ano po ang pamamaraan ng Diyos sa bayang Israel? Magahing pasasalamat, mga handog na susunugin. Humahangga lang po sa bayang Israel. Anong ginawa ni Manalo? Kinumbert niya na pera.
Sino nag-convert? Si Manalo. Sino ngayon ang sinusunod ng mga tao? Si Manalo. Hindi po ang tunay na Diyos. At hindi po utos ng Diyos na yung aking pasasalamat. Kahit na nababasa po natin sa awit 58, hindi po pera. Sino po ang gumawa na o sino nag-convert na pera? Si Manalo. Si Peranggi Manalo. Para magkaroon po siya ng paglilikom na pera. Kaya hindi po turo ng Diyos na magahing pasasalamat na pera. Wala pong mababasa sa Biblia. Kaya ang pinupulot lang ni Manalo, yung terminong ahing pasasalamat. Pero hindi po sila ang inuutusan. Hindi na po epektibo sa panahong Kristiyano, kundi sa panahon lang po ng bayang Israel. Ang ginawa ni Manalo, yung awit 50:14, idinibdong niya ang unang Korinto 9:2. Ano po ang pinupulot niya rito? Mas maganda po babasahin natin. Ganito po ang ating matutunghayan. Ano po ang pinulot niya sa 9:2? Mas maganda po babasahin ko sa inyo 2 Korinto 9:2. Kung anong pinulot niya ron. Sapagkat nakilala ko ang inyong sikap na aking ipinagmamapuri tungkol sa inyo. Sa mga taga-Macedonia na ang Akaya ay nakahandang 1 taon na. Yung terminong 1 taon. Si Manalo po, nagkaroon po siya ng ahing pasasalamat na pera. Mag-iipon ka sa loob ng 1 taon. Kaya bibigyan ka ng libreto. Unang linggo ng January, mag-uumpisa kang maghuhulog. Yung libreto saan kinuha yung pamamaraan na yun? Sa bangko. Kaya ang pinakabangko po ni Manalo ay yung kapilya. Dahil yung pamamaraan, libreto. Ililista roon, sa ngayon po, ang tawag nila, hindi na po libreto, blue book. Ililista doon kung magkano ibinibigay mo. Sa tunay na bangko, pwede kang bigyan sa tunay na bangko kung maghuhulog ka ng pera, pwede kang bigyan ng credit card o bankomat. Sa Iglesia ni Manalo, hindi maghuhulog ka ng pera doon sa tinatawag na libreto o blue book. Hindi ka pwedeng bigyan ng credit card o bankomat. Para kang naghulog ng pera sa dagat. Kahit gamitan mo man ng submarine, hindi mo makikita yung hinihulog ng pera. Nakikita naman po magagana mga kapilya. Eto na. Ang motibo ni Manalo sa 2 Korinto 9:2, sa loob ng 1 taon, ang motibo pagtatayo ng kapilya. Alam niyo po, minsan gagamit sila ng Agay 1:8. Ang awit 50:14 ay nasa Lumang Tipan. Ang Agay 1:8 ay nasa Lumang Tipan. Ano po ang ahing pasasalamat ng yung tunay na nagahing pasasalamat sa awit 50:14 ang bayang Israel? Yung po kasing mga ahing pasasalamat nila sinusunog, nagiging abo. Hindi po nagamit sa pagtatayo ng kapilya. Kumbaga, ang ginagawa lang ni Manalo, namumulot lang ng mga talata. Ang motibo po ni Manalo sa 2 Korinto 9:2, tipon sa construction. Sa loob ng 1 taon, ang motibo tipon sa construction, ito po. Alam niyo po, ito pong tipon sa construction. Labag po ito sa Biblia. Babasahin ko po sa inyo mas maganda. Aklat po ng Mateo, Kapitulo 6, talatang 19. Pansinin po ninyo kung ano nakalagay dito. Ang nag-uutos dito ay si Kristo, o nagsasalita rito ay si Kristo. 6:19. Huwag kayong magtipon
ng mga kayamanan sa lupa. Ano po ang gagawin ng Iglesia ni Manalo? Bibigyan ng libreto. Mula January hanggang December, mag-iipon sila ng kayamanan. Anong motibo? Tipon sa construction. Sino nagtuturo sa Mateo, sa 6:19, si Kristo? Sino nagtuturo na magkaroon ng tipon sa construction? Si Manalo. Hindi po turo ng Diyos. Magkaiba. Kaya lalabag ka. Kaya yung terminong tipon sa construction, kaya po ang tawag nila, hindi na po tipon, TC. Bukang bibig nila, TC. Hindi nga nila naintindihan. Ang tawag po, anong TC? Tipon sa construction. Gumamit po siya ng 2 Corinto 9:3. Sino bang nagtuturo rito? Ang motibo ba tipon sa construction? Mas maganda po, sino bang nagtuturo sa 2 Corinto 9:3? Ang babasahin ko po sa inyo, mas maganda po, Roma. Ang nagtuturo po sa 2 Corinto 9:3 ay si Pablo, hindi po si Manalo. Sa awit 50:14 po, hindi po si Manalo nagtuturo doon. Namumulot lang ng termino ngayong pasasalamat. Pinupulot lang niya sa 2 Corinto 9:3 yung terminong 1 taon. Pinagsasama para magkaroon siya ng tipon sa construction. Pagka may nagtanong, sasagot nila ay agay. Pero pagka matalino po ang mga sumusubaybay sa ating pagtuturo, saan mababasa sa Biblia na yung pinagsunugan ay nagamit sa pagtatayo ng kapilya? Wala. Kaya nakakapagtayo si Manalo dahil kinonvert niya na pera. Sino mo nag-convert? Si Manalo. Kanino utos yung magahing pasasalamat na pera? Kay Manalo. Hindi po utos ng Diyos. Kumbaga si Manalo, lumikha siya ng aral, pagkakakitaan. Lumikha siya ng aral para magkaroon siya ng tipon sa construction. Susundan natin ang turo sa 2 Corinto 9:12. Sino nagtuturo sa 2 Corinto 9:12? Si Pablo. Anong naging motibo ni Pablo? Bakit siya nangihingi ng abuloy? Bakit nagawa ng Macedon at Akaya na mag-ipon sa loob ng 1 taon? Ang motibo ba tipon sa construction? Hindi po. Magkaiba. Kaya yung pasasalamat na pera sa loob ng 1 taon, ang motibo tipon sa construction, turo lang ni Manalo, hindi po turo ng Diyos. Kaya dito marami na daya. Babasahin ko sa inyo, aklat po ng Roma sa magandang balita, Biblia. Pansinin po ninyo kung anong nakalagay dito. Ngunit ngayon, pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ng tulong sa mga kapatid doon, sapagkat minabuti ng Macedonia at Akaya na magpadala ng abuloy para sa mga maralitang kapatid sa Jerusalem. Ang bibigyan mo po yung mga maralita. Ibang termino po ng maralita, duha. Yun ang pinaglaanan na inipon ng Macedonia at Akaya sa loob ng 1 taon. Ano po ang pinaglaanan sa mga mahihirap? Kapilya ba katulad ng ginagawa ni Manalo? Hindi. Pasinin po natin. Ang binasa ko, 26-27. Malugod nilang ginawa yun at talaga naman dapat nilang gawin. Sapagkat ang mga hentil ay nakabahagi ng mga pagpapalang espiritual ng mga Hudyo. Nararapat namang tulungan nilang mga Hudyo sa pamagitan ng kanilang pagpapalang material. Ano po ang itutulong sa mga mahihirap? Hindi po kapilya. Hindi po tipon sa construction. Pangangailangan ng mga mahihirap. Pang-material na bagay. Anong layunin? Bakit kailangan bigyan ng mga mahihirap? Bakit kailangan tulungan ng mga mahihirap? Si Pablo rin ang magtuturo, hindi po tayo. 2 Corinto Kapitulo 8. Ganito ang ating matutunghayan. Pasinin po ninyo. Sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Hindi sa ibig kong magaanan ng iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon. Marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mangailangan at sila'y managana
Sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa. Naganap sa inyong sinabi ng kasulatan. Ang nagtipon ng marami, hindi lumabis. Ang nagtipon ng kaunti, hindi naman kinulang. Magkakaroon po ng give and take. Tutulungan mo yung mahihirap para makaangat. Meron po kasing kasabihan na isang matalinong tao, ang imbes na ibigay mo ay isda, ang ibibigay mo ay gamit sa pangingisda dun sa mga mahihirap. Para yung lakas nila o pawisan sila, magamit yun. Kaya gamit sa pangingisda, tutulungan mo silang makaangat eh. Ikaw na nagbibigay, hindi naman habang panahon malakas ka. Hindi naman habang panahon kumikita ka ng maayos. Ikaw naman ang tutulungan. Magkakaroon kayo ng give and take. Magkaroon kayo ng pantay-pantay na pamumuhay. Eh sa Iglesia ni Manalo, gawa na yung kapilya. Bigay ka pa rin ng bigay. Pagka nangailangan ka, silipin mo yung reliyon mo, sekta mo, hindi mo makita. Ito yung lente. Pagkatapos ipinagmamalaki mo, mayaman ang iyong reliyon. Asa? Gamitan mo ng lente. Kaya hindi po ipinag-uutos ng Diyos na magahing pasasalamat na pera. Wala pong utos ng ganyan sa Biblia. Ang pinaglaanan po ng Macedon at Akaya, mga mahihirap, pangangailangan pang material, para iangat mo sa buhay. Tutulungan mo makaangat yung mga mahihirap. Magkakaroon kayo ng pantay-pantay na pamumuhay. Yun po ang motibo ng pagbibigay ng abuloy. Ngayon nauunti-unting natutuklasan ng karamihan, lalo na sa Iglesia ni Manalo. Pinag-aaralan nila tayo eh. Sino ang unang-unang ginaya ni Manalo? Yung mga ministro niya. Meron bang nakakaalam sa mga ministro na siya ay lumikha ng aral? Wala. Wala. Kaya yung hahing pasasalamat na pera, utos lang ni Manalo. Hindi po utos ng Diyos. Pero alam ng mga karamihan. Kaya marami na daya rito. Gumagamit sila ng mga talata ng Biblia para linilangin. Alam niyo po, ang gagara po ng mga kapilya eh. Babasahin ko sa inyo, aklat po ng Mateo, Kapitulo 15, talatang 9. Pasinin po ninyo kung ano nakalagay rito. Magagara ba? Pasinin ninyo. 15:9. Pagpurit pagsambang ginagawa nila walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Kasi po, gumagamit siya ng talata Awit 50:14, pagka tinignan natin, ang inuutusan pala ang bayang Israel at mga handog na susunugin. Hindi na po effective sa panahon natin. Ang ginawa ni Manalo, kinonvert niya na pera. Kanino turo yung convert mo na pera? Yung aking pasasalamat sa awit 50. Kay Manalo, hindi po utos ng Diyos. Pero ipinakikilala niyong utos ng Diyos. Hindi. Kaya pag-aralan po ninyo, gumagamit siyang unang Korinto 9:2-3. Nagtuturo din si Apostol Pablo. Ang pinaglaanan, hindi po kapilya, hindi po tipon sa construction. Mga mahihirap. Para makaangat sa buhay, magkaroon ng pantay-pantay na pamumuhay. Sa Iglesia ni Manalo, gagara po ng kapilya Alam niyo po, ang unang-unang ginaya yan yung mga ministro. Paano niya nadaya yung mga ministro niya? Kasi po, si Manalo, yung turong ginawa niya, hindi niya magagawa. Bakit? Walang karapatan magtrabaho. Kung gagawin niya, saan niya kukunin? Galing po sa tulong. Saan nagmula yung tulong? Mula sa mga abuloy ng mga kaani.
Paano niya nadaya yung mga ministro? Ito yung tulong ninyo, ha? Ibalik nyo. Halimbawa sa Iglesia ni Manalo po, 5 beses ang turo nila sa ngayon. 5 beses sa loob ng isang linggo. Kahit isa lang dito, hindi nila magagawa. Kaya ang ginawa niya, doon sa mga ministro niya, o eto ha, tulong nyo, ibalik nyo. Magkunwari kayo sa pagbibigay ng abuloy. Pero hindi tinuturo ni Manalo yun. Hindi sinasabi. Pero ipinapagawa. Kaya dito maraming nadayong mga, matatalino po yung mga ministro namin. Kasi po nag-aral sila sa isang university. New Era University. Kurso pa. Babayad ka pa. Mangmang. Bakit? Nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy. Sinong nakakaalam sa mga ministro ni Manalo? Etong turong nilikha ko, ako magkukunwari ako. Sasabihin ba ni Manalo? Kasi wala naman akong trabaho. Wala naman akong karapatang magtrabaho. Umaasa lang ako sa bigay na limos ninyo. Kaya gagawin ko, magkukunwari ako. Ituturo ba niya sa mga ministro niya na, eto, magkunwari kayo sa pagbibigay ng abuloy? Kailan ginagawa yung pagbibigay ng abuloy? Sa panahon ng pagsamba o pagtitipon. Walang nakakaalam yan. Kaya dito maraming naday. Kaya marami po kasing mga tao. Yung mga tao, meron silang katwiran na sis to believe. Hanggat hindi nakikita, hindi nila pinapaniwalaan. Kaya ngayon, bakit maraming nadaya? Teka muna kapatid gumawa ka ng turo 5 beses sa loob ng isang linggo. Magagawa mo ba? Alam niyo po, mas maganda babasahin ko sa inyo, aklat po ng Mateo, 23:3 hanggang 4. Ganito po ang pamamaraan nila Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigti sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri, ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga yun. Yung pong turong itinuturo, gumawa sila ng doktrina. Ito po yung doktrina. Ang isa sa mga doktrina, pang-doktrina 19. Magagawa mo ba ng totoo? Ilang taon mong pag-aaral? Ilang taon ng pagmiministro sa Iglesia ni Manalo? 13 years. Bakit tanga? Bakit mamang? Alam ba niya na siya nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy? Hindi. Nag-aaral, nagbayad pa. Batay sa ating binasa, yung turo ipapagawa lang nila sa mga miyembro. Dapat yung mga miyembro maging matalino. Teka muna kapatid 5 beses ang turo mo sa loob ng isang linggo Ang gagawin mo lang pala sa panahon ng pagsamba o pagtitipon, magkukunwari ka. Bulag ba ang ating Diyos na ating sinasamba? Hindi ba niya nakikita yung pagkukunwari ninyo sa pagbibigay ng abuloy? Kaya maraming nadaya. Ang akala nila, marami kasing nagsasabi sa akin di ba utos ng Diyos na magbigay ng abuloy? Tama. Bakit hindi mo kilalanin yung tagapagturo mo kung magagawa niya? Halimbawa, si Manalo, lumikha siya ng aral. Ayon pa sa salamat na pera, magagawa ba niya? Hindi. Yung mga ministro niya, magagawa ba nilang mag-ayon pa sa salamat na pera? Hindi. Nakikita naman Diyos, nagkukunwari. Para lang makapandaya sa mga miyembro. Sinong gumagawa ng totoo? Yung mga miyembro. Yung mga tagapagturo nila, magagawa ba nilang magbigay ng totoo? Hindi. Kaya, sige nga, gawin mo nga. Magahin pa sa salamat na pera ka, kung magagawa mo. Kaya marami nadaya. Sinong magsasabing utos ng Diyos ang magbigay ng abuloy? Magagawa ba ng mga tagapagturo ninyo magbigay? Si Manalo kasi,
Ang totoo, sa panahon ni Perangi Manalo, 3 lang sa araw ng linggo. Pero Webes, bali kay Manalo, kay Perangi Manalo, 4. Sa panahon ni Eduardo Manalo, naging 5. Naging 5. Pera pa yung mga negosyo nila. Pera pa yung mga, kasi po si Manalo, namumuhunan katulad ng eskwelahan, hospital, dormitory, arena, kung ano-ano. Dito lang tayo nagko-concentrate sa kanilang doktrina. Gumawa ka ng doktrina. Hindi mo naman pala magagawa. Ipapagawa mo lang para sa mga membro. Kaya kayong mga membro, magsuri, magsiyasat po kayo. Alam niyo po, para maturuan ninyo ang inyong mga tagapagturo, lalo na sa panahon ng pagsamba o pagtitipon, pakinggan po ninyo. Babasahin ko sa inyo, unang Korinto, Kapitulo 14, talatang 29, 30, 31, mga talatang hindi po binabasa sa loob ng Iglesia ni Manalo. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. At kung ang isa sa mga nakaupo rin tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil naman na nagsasalita, sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isang magpahayag ng salita ng Diyos upang matuto ang lahat at mapalakas ang loob nila. Kung meron po kayong karapatan sa mga tagapagturo ninyo, lalo na sa panahon ng pagsamba, kapatid, para naman maging katanggap-tanggap sa harap ng Diyos ang ating gagawin. Huwag ka naman magkunwari sa pagbibigay ng abuloy. Meron ka bang mababasa sa Biblia na yung 2 Korinto 17, gagawin mo sa pagkukunwari? Unang 1:4-1, inyong subukin. Kasi po yung pagdating na sa pera, kayo po ang kinukunan ng yaman kailangan kayo pong magtatanong. Dahil kinukunan kayo ng yaman Ginagamit ang Biblia. Yan hindi na po imposible. Babasahin ko sa inyo. 2 Pedro Kapitulo 2, talatang 3, pasinin po ninyo. Pero ang motibo nila 2 Pedro Kapitulo 2, talatang 3. Sa kanilang kasakiman, lilinglangin nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Matagal nang handa ang hatol sa kanila at ang pupusa sa kanila ay hindi natutulog. Ito po ay Biblia. Ginagamit ng iba, magpapakunwari na waring ministro ng katwiran. Kikilalanin niyo yung tagapagturo kung magagawa niya yung itinuturo niya. Halimbawa, pagbibigay ng abuloy. Lalo na kung lumikha siya ng aral. Ano yung aral na kanyang nilikha? Haing pasasalamat na pera. Magagawa ba niya? Bakit? Walang karapatan magtrabaho. Ay, yung mga ministro, magagawa ba nila? Hindi. Walang karapatan. Saan nila kukunin para makitang nagbibigay sila? Sa tulong. Kaya marami nadaya. Kaya, lalo na kung tuturuan pa kayo ng Medisais, ang maghasit ng kaunti-kaunting hahanihin, ang maghasit ng maraming hahanihin. Teka muna kapatid, wala ka namang hinihahasit Kita mo, ang daming kapilya. Kanino galing yan? Wala kang hinihahasit. Kahit 5 duling, umaani ka ng marami. Ito po ang aking paksang naipaksa. Marami pong salamat sa inyong lahat.